ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, anak, kuya mo in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating konstitusyon. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing nga. Bigas ang dito, palitan. Ilang kilo? 5 kilo. So, magkano yun? 250? Mga 1,300 total na yon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. Ito daw, itong eleksyon na ito, 2 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2 to 3,000 daw yung bilihan ng boto.
doon. Kaya kulang ang hingi ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? Eh ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000? 3,000? May kaltas pa yun. Diba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto, ha. Sana ko. Sa bilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isaisip.